on a morning. Everyday pala, everyday. Diba? Come on. Yeah. Sabi naman na ang war is stupid. Stupid. Can I say it like this? Sige. War is Okay, President. the war is great, Okay. but it's stupid. Okay. But I say what war? I agree, Mr. President. Kasi, huwag ko kakalimutan yung hand gestures. Kasi importante yung ganyan-ganyan. Okay, pati yung boses. Ganyan, tsaka yung boses. Okay. Ayun. Anyway, marami ako nakitang post ka. Hindi ko lang kung nabasa mo yung mga post na a lot of people are saying, oh, Trump, nagba-backfire na yung mga pinaggagawa mo. Ang akala ko tuloy, tapos na. Akala ko tapos na kasi sabi, ayan, nag-backfire na lahat ng ginagawa mo. Babalikan ka na ng Iran, tapos na ang lahat. Magiging okay daw. Magiging okay, maya-maya lang, mga 1 hour and 20 minutes from now, tataas na naman ang presyo. Hala! Ayan naman tayo. Sabi na naman ng mga oil players, uy, may karapatan. Ito yung nakakalungkot. Totoo naman sinabi ni Paring Wenner kahapon na mas malakas pa ang loob ng mga small oil players na taas ng mas matindi kaysa sa mga big time oil players. And ang cute na, no? May baby na sumasakit. May baby pa lang nagpapagas at nag-agree sa atin. nag-agree. At pangalawa dyan, yung mga big time oil players, sila pa yung mga nag-aalangan. Nag-aalangan at gustong parang prenuhan pa ng konti yung taas presyo sa gasolina. Pero ako lang kahapon, nag-drive ako papasok dito, yung malapit dito, yung Dilaw. Alam mo na yan, hindi ka sabihin yung Dilaw. A big oil player, at saka yun talaga yung pinapagas ko. Yun ay nasa 60-15. Unleaded ako. So 60-15 yung nakita ko, yung pinapagas ko. Pa-uwi ako kahapon, nakita ko siya, 67.30. Wow! O, diba? Wow naman! Pero pasok naman yun. That 67.35, pasok po yun dun sa ika nga ay nilatag ng Department of Energy na magiging taas presyo po niya. So, ano na mangyayari sa atin? Saan mapupunta yung sahod? Sasahod sa Friday. Sa Friday. Kasi sabihin nila parang hindi ata maganda sumahod sa Friday. Ililink na naman nila yan para sa Friday the 13th. Ay, nako. Tapos hindi ko alam kung masisisiba natin yung mga kababayan natin kasi may iba nang nag-rally na mismo sa mga gas stations, ganyan. Alam mo, akala mo ko yung haba ng pila hindi lang dahil sa sasakyan. Dahil din sa tao. Oo, Hindi dahil nag-iimbak sila ng gasolina, kundi dahil nagwawala sila. Nagwawala sila dahil ang gusto nila ibaba yung presyo. Tanggalin yung fuel excise tax kahit ang dami naman nagsasabi, kahit tanggalin niyo yung fuel excise tax na yan, wala ring mangyayari. Kasi ilang porsyento lang o ilang piso lang ibabagsak niyan. Ganun pa rin naman yan. Tapos pag patuloy pa rin tinaas yan, ganun pa rin naman ang mangyayari. So, iwan ko na lang yung Bahala sasabihin na. dito. Lakad na lang tayo. Sasabihin ni May Kinsa. nagte-trending nga, kabayo, di ba? Magkakabayo na lang daw papasok. Pati kalabaw. Kabayo. Kabayo! Para makatipid daw ng gas. Ibalik ka mga kalesa! Oo. Yun ba yung pinapanawagan? Ayun. Pero wag yung pula, ha? Huwag yung pula. Oh, Iba yung yun. pula. Iba nga yun. Makakatulog ka dun sa pula. Para Antokin. experience ka, pare, ha? Hindi. Ako, wala. Hindi ako Kwento lang. Sige. Nakwento lang sa akin. Nakwento lang. Okay. Ay, pare, mabilis lang. Kamusta kita? Alam ko, ikay dumalaw na sa ating butiing chairman kapon. Kamusta naman ang ano doon? Okay naman, tapos maraming personalities talaga dahil kilala talaga si boss. Hindi ko alam kung inabutan mo po doon, pero may nakita akong picture ng ating senior cameraman na si Boss J. David. Nandun, may picture din si, kami. may May picture din kami. Kay Boss J. hindi, akala. Hindi, kasi nag-send siya ng picture na dumalaw na rin doon si former President Gloria Macapagal Arroyo. Naabutan mo ba? Hindi ko naabutan. Pero naabutan ko si first ever Miss Universe from the Philippines, si Miss Gloria Diaz. Nandoon. Okay. Isa sa ating mga karambulista, si Secretary Larry Gadon. Nandoon. Nandoon si Secretary. Pupunta si Secretary. Kailan kayo pupunta si Secretary dito? Hindi ko alam. Para sumaya ulit yung araw. Anyway, 4:44 na po pala. Magandang Wednesday morning po. Uy, it's Simbang Baklaran today. Naku, kung inabutan mo si Anton na nagla-live dito ng showbiz, isa lang sasabihin nun. Okay. Mga bakla. Sasabihin na. Pero hindi ko nilalakas yan kasi nire-reserva ko yung para sa kanya. Okay. Siya lang ang pwede magsabi lang, nun. Good morning!
Ayan, ano bang gagawin namin? Siyempre, magbabalita kami sa loob ng isa't kalahating oras. Hindi ko sasabihin kung sinong humabol po, pero kami po yung kasama hanggang alas 6 ng morning sa Pinoy Gising sa DWIZ Radio Channel 23. Daryl Justin! At John Riz Calata. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Ngayon po ay ikalabing isa na sa buwan ng Marso taong 2026 sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pinoy Gising! Special session ng Kongreso para sa panukalang emergency powers kay PBBM posible ayon kay Senate President Soto. Pinoy Gising! Publiko hinimok na huwag mag-panic buying sa gitna ng posibleng paghina ng purchasing power ng piso. Pinoy Gising! Pilipinong seafarer nawawala matapos tamaan ng missile ang sinasakyang barko patungong Strait of Hormuz. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, Vietnam tinanggal ang taripa sa fuel imports kaugnay ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Pinoy Gising! Japet Aguilar nakuha ang kanyang ikatlong PBA All-Star MVP. Pinoy Gising! At para sa ating segment, gift certificate na may expiration date. Naku, bawal ito. Pinoy Gising! Totoo bang nakakapagpatibay ng relasyon ng interdependence? Tatanungin ko si... Never mind. Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! At sa isa pang segment, Pilipinas, kulelat sa banana exports sa buong mundo. Alamin kung yan ay fact or fake. Pinoy Gising! At sa mundo ng showbiz, Carlo Aquino nagdalawang isip sa pagtanggap ng pelikulang A Special Memory. Lahat ay gising kay Daryl Justin at mabangon ka talaga sa pagkahilata kasama si John Riz Calata. Pinoy Gising! Alas 4:47 na po ng Wednesday morning. Dako na tayo sa detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Posibleng magsagawa ng special session ng Senado at Kamara de Representantes para sa panukalang emergency powers sa Pangulo para isuspinde o iababa ang excise tax sa produktong petrolyo. Ito ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III. Kung hindi nila ito maipasa hanggang sa susunod na linggo, kung kailan nakatakda na ang Lenten break sa Congress, ang aga naman ng Lenten break nila, next week pa lang. No. Ay, o nga pala. Kasi sabi ko nga, next week na ba birthday ni Manong? Kailan mo si Manong? Hindi. Yan, si Manong Dennis. Okay. 21, yun ang kanyang birthday. Alam ko, 20 yung parang pinaka-last, not really session day, pero yung last day before the break ulit. Okay. Iginiit po ni SP Soto na sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, hindi na maiiwasan na talagang may pangangailangan na para pagkalooban ng naturang poder si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito anya para maibsan ang dagdag pahirap sa publiko ng patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Tiniyak po ng Senate President na sisikapin ng Senado na maaprubahan ang panukalang emergency power ng Pangulo hanggang sa susunod na linggo pa bago mag-break ang sesyon. Pero kung hindi kakayanin, posible pa ang pagsasagawa ng special session ng Kongreso. Pinoy Gising! Samantala, pinayuhan ng Malacanang ang publiko na huwag mag-panic buying sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may sapat na supply ng fuel o langis at mga pangunahing bilihin sa bansa. Sinabi ni Yusek Castro na bagamat may pagtaas sa presyo ng langis, gagawin naman ito ng mga oil company ng staggered basis. Binalaan din ng Malacanang o ng Palace official ang mga negosyanteng maaaring mag-hoard o magtaas ng presyo ng hindi na makatarungan dahil posibleng maharap sa kaso at parusa ang mga ito. Pinoy Gising! Isang 46 anyos na Pilipinong seafarer ang nawawala matapos tamaan ng dalawang missile ang sinasakyan nitong tugboat patungong Strait of Hormuz. Nangyari ito matapos harangin ng Iran ang nasabing daanang tubig bilang ganti sa pag-atake ng Estados Unidos at Israel. Ayon sa pamilya ng kinilalang biktima na si George Francis Miranda, ipinaalam sa kanila ang balita ng Adports Group kung saan nagtatrabaho ang seafarer at sinabi na ipinadala ang tugboat sa Musa
Musafa 2 upang tulungan ang container ship na Safine Prestige na na-stranded naman sa Strait of Hormuz. Sa panayam sa Mrs. ni Miranda, huli niyang nakausap ang kanyang asawa noong Marso 5 kung saan ipinaalam nito na wala silang malay na dadalhin sila at ang mga kasama nitong tripulante sa isang mapanganib na lugar dahil ang direktiba anya sa mga ito ay tumungo sa Ras Al Khaimah o Ras Al Khaimah. Isang daungan po yan sa United Arab Emirates. Samantala, batay sa International Maritime Organization, 4 ang nasawi sa pag-atake, 3 Indonesian crew members pa ang nawawala at 4 na iba pang tripulante na may iba't ibang nasyonalidad ang nakaligtas. Nananawagan naman po ng tulong sa pamahalaan ng pamilya ni Miranda upang makakuha ng mas malinaw na impormasyon sa nangyaring insidente. Pinoy Gising! Kaugnay ng balitang yan, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na nawawala ang isang Filipino seafarer matapos i-deploy ang sinasakyang tugboat upang tumulong sa isang barko sa Strait of Hormuz. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Hakdak, nakipag-ugnayan ng ahensya sa pamilya ng seafarer upang magbigay ng kinakailangang tulong. Batay sa ulat, nagdeklara ang DMW noong linggo na ang Persian Gulf at ang Strait of Hormuz bilang War Risk Operation Area dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East. Nauna nang may isa pang Pilipinong seafarer na naiulat ding nawawala matapos tamaan ng missile ang tugboat na kanyang sinasakyan habang nasa operasyon ng Strait of Hormuz. Ayon sa pamilya ng 46 anyos na seafarer mula sa Kapalonga, Camarines Norte, ipinaalam sa kanila ng logistics company na kanyang pinagtatrabahuan ang insidente matapos ang missile attack sa Musafa 2 tugboat, isang tugboat na may bandila ng United Arab Emirates noong Marso 6. Nanawagan naman ngayon ang pamilya ng karagdagang impormasyon tungkol sa insidente at sa kalagayan ng nawawalang tripulante. Pinoy Gising! Yan po ang unang bugso ng ating balitaan ngayong araw po ng Miyerkules, March 11, 2026, Philippine Standard Time! Hoy! Pinoy Gising na! Sa mga tumatakbo pabalik ng building, kung ano man building yan. Hoy, sino yan? Sino kaya yan? Hoy. 8:00 minuto bago mag-alas 5 ng morning. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pinoy Gising! That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Aba, gising na para mas maraming grasya! Pinoy Gising! Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Tuklasin ang mga pinakaromantikong lugar sa Metro Manila na siguradong magpapakilig sa inyo. Unang-una na dyan ang Intramuros, ang makasaysayang walled city ng Manila. Pwede kayong maglakad sa lumang kalsada, bisitahin ang mga sinaunang simbahan tulad ng San Agustin Church at maramdaman ang kasaysayan sa bawat sulok nito. Para sa kakaibang experience, subukan ang Lakbay Museo sa Pasay, isang interactive museum na magdadala sa inyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Puno ng matatamis na sorpresa at Instagram-worthy spots na tsak na magpapasaya sa inyong dalawa. Huwag mo ring palampasin ang Pasig Rainforest Park. Nag-aalok ito ng iba't ibang aktibidad tulad ng boating, wall climbing at zipline. Perfect para sa mga adventurous na magkasintahan. At panghuli, ang Venice Grand Canal Mall sa Taguig. Mag-enjoy sa romantic gondola ride habang tinatamasa ang tanawin ng Italian-inspired architecture na hindi kailangang mag-out of town. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? I-explore na ang mga lugar na ito at gawing special ang inyong romantic date sa Metro Manila. At yan ang ating highly recommended. Lahat ay gising kay Daryl Justin at mabangon ka talaga sa pagkahilata kasama si John Riz Calata. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Ganyan po kalakas kay paring Daniel Teng kapag sinabi kong balik, balik. Tuloy-tuloy po mga balita sa Pinoy Gising sa DWIZ Ateneo Channel 23. 6 na minuto na naman po bago mag-alas 5 ng morning. It's that time. Paring Daniel, tanggap muna tayo ng mga reports. DWIZ Patrol Report. Panukalang batas na magbabawal sa mga kaanak ng public official na pumasok sa mga government contracts, tinalakay o tinatalakay na sa Senado. Report mula ka Patrol 19, Celly Ortega Bueno.
Tinalakay na sa Senado ang panukalan na nagbabawal sa mga kamag-anak na isang public official hanggang 4th degree of consanguinity and affinity na pumasok o sumali sa mga government contracts. Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation na pinumunuan ni Senator Chis Escudero, nabusisi kung hanggang saang degree ng kaanak ipatutupad ang pagbabawal sa pagsali sa mga proyekto ng gobyerno. Tinukoy sa panukala mga kamag-anak ng kalihim ng ahensya, heads ng procuring entity, miyembro ng governing board at iba pang public officer o empleyado na may tungkulin na policy determining supervisory o managerial functions, gain din ang mga nasa military at uniform personnel. Kasama rin sa mga opisyal na ipagbabawal ang mga kamag-anak na makilahok sa government contracts, ang mga elected officials tulad ng mga mayor, vice mayor, governors, kongresista, senador at kahit pa sa ehekutibo. Paliwanag ni Escudero, kaya hanggang 4th degree ng kamag-anak ang ipagbabawal na makapasok at makapagbid sa mga government projects ay dahil mas malayo, mas mataas ang risk o panganib na takbuhan ng mga itong obligasyon sa mga pinasok na kontrata sa pamahalaan. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno, para sa Impila Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Piso Fair inilunsad na po ng Cebu Pacific kaugnay ng ika-30 taong anibersaryo ng nasabing airline. Mukhang naka-score na nga rin ata ang aking mga kaibigan dito eh. O siya, alamin natin ang report mula sa ating kaibigan na baka mamaya pa-score din tayo ng libreng ticket. Patrol 45, Kuyang Raul Esperas. Muling inilunsad ng Cebu Pacific Airlines ang kanilang piso sale kaugnay ng kanilang ika-30 taong anibersaryo. Ang mga biyahe para sa mga domestic destination ay maaaring bumili sa halagang piso sa kanilang ticket basic travel fare na patungo sa Bacolod, Cebu, Iloilo at iba pang destinasyon sa Pilipinas. Samantalang ang international destination naman patungo sa Hong Kong, Japan at Thailand ay kabilang din sa piso fare na inilunsad ng Cebu Pacific para sa kanilang ika-30 anibersaryo. Maaaring magtungo lamang sa website ng Cebu Pacific at doon ay makikita na ang iba't ibang itinerary para sa sinumang interesado sa piso fare na may kaugnayan sa 30 anibersaryo ng Cebu Pacific. Raul Esperas, Patrol 45, magbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, Simpila Metodo Lakas, DWIZ. Samantala, PhilHealth at Dole NCR palalakasin ang yakap program para sa mga empleyado. Report mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Magkatuwang na palalakasin ng PhilHealth National Capital Region at Department of Labor, Employment and CR ang mga programa para sa kalusugan ng mga manggagawa sa isinagawang pagpupulong ng PhilHealth Regional Office NCR at Dole NCR sa Quezon City. Tinalakay ng dalawang ahensya ang mga posibleng strategy upang mas mapalawak ang serbisyong pangkalusugan para sa sektor ng mga empleyado. Ayon kay Bernadette Lico, Vice President ng PhilHealth Regional Office NCR at Rizal, layunin ng partnership na mapalakas ang implementasyon ng YAKAP program o YAKAP sa kalusugan, partikular sa pagpaparehistro at pagtalaga ng mga manggagawa sa mga YAKAP clinics. Isa sa mga tinalakay ay ang posibleng pagtutulungan ng dalawang ahensya sa pagdiriwang ng Labor Day o sa nagaganapin sa Mayo a 1. Karaniwang nagsasagawa ng job fair ang Dole tuwing Labor Day, habang may mga YAKAP karaban naman ang PhilHealth. Plano ng dalawang ahensya na pagsamahin ang mga aktibidad na ito upang mas maraming manggagawa ang maabot at mabigyan ng serbisyong pangkalusugan. Target din ng PhilHealth na maabot ang mas maraming empleyado sa mga mall sa NCR sa pamagitan ng pagpaparehistro sa YAKAP program. Narito ang tinig ni PhilHealth NCR Vice President Lico. Strategies namin in collaboration para sa health workers sector, as well as kung ano yung pwedeng ginagawa na mandate ng DOLE na kung saan pwede kaming pumasok pertaining to health. Nandiyan ang YAKAP.
Lalo na ngayon may objective tayo na mapalawak ang ating registration, assignment, selection para sa yakap, lalo na ang direksyon natin para sa mga working class. Sinabi naman ni Dole NCR Regional Director Attorney Sara Buena Mirasol na mahalaga ang ganitong uri ng partnership upang matiyak na mananatiling malusog at produktibo ang mga empleyado. Narito ang tinig ni Attorney Mirasol. This is a collaboration, convergence of programs, no? At kami po ay bibigay ng suporta at hihikayatin ang ating mga employers to avail of this yakap and gamot clinic. No? And paano natin gagawin? Yun yung mga pinag-uusapan. Especially, we now have we are in the process of preparing for the Labor Day celebration. Samantala, nanawagan naman ng PhilHealth sa mga empleyado o manggagawa na magparehistro sa YAKA program kahit sila ay malusog o walang nararamdamang sakit. Sa ilalim kasi ng programa, maaaring makatanggap ang mga miyembro ng hanggang 20,000 pisong halaga ng gamot mula sa mga accredited pharmacy basta't may reseta mula sa YAKAP Doktor. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ika-11 sa buwan ng Marso taong 2026. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Gising! special session ng Senado at Kamara para sa panukalang emergency powers kay PBBM, posible ayon kay Senate President Soto. Gising! Publiko hinimok na iwasan ang panic buying sa gitna ng posibleng paghina ng purchasing power ng piso. Gising! Marinong Pilipino nawawala matapos tamaan ng missile ang sinasakyang tugboat patungong Strait of Hormuz. Gising! Balita sa ibayong dagat, Vietnam tinanggal ang taripa sa fuel imports kaugnay ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Gising! Japet Aguilar nakuha ang kanyang ikatlong PBA All-Star MVP. Gising! At para sa ating segment, gift certificate na may expiration date. Nako, bawal ito. Gising! Totoo bang nakakapagpatibay ng relasyon ng interdependence? Mamaya, let's prove it! Gising! At sa isa pang segment, Pilipinas, kulelat sa banana exports sa buong mundo. Alamin kung yan ay fact or fake. Gising! At sa mga balita sa mundo ng showbiz, una po dyan, Carlo Aquino nagdalawang isip sa pagtanggap ng pelikulang A Special Memory. Gising! At Kyla Estrada, inaming may pressure sa pagpasok sa showbiz dahil sa mga sikat na magulang. Lahat ay gising kay Daryl Justin at mabangon ka talaga sa pagkahilata kasama si John Riz Calata. Pinoy Gising! Anim na minuto na po makalipas ang alas 5 na magandang Wednesday morning! Balikan na natin iba pang detalye ng mga balita. Gising! Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay United Nations Secretary General Antonio Guterres sa United Nations Headquarters sa New York. Tinalakay ng dalawang opisyal sa bilateral meeting ang ilang issue, kabilang ang kandidatura ng Pilipinas para maging non-permanent member ng United Nations Security Council para sa termino ng 2027 hanggang 2028, kung saan nakatakda ang eleksyon sa ika-3 ng Hunyo ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, buo ang suporta ni UN Secretary Guterres sa ASEAN chairship ng Pilipinas at binigyang diin ito ang mahalagang papel ng ASEAN sa pagpapalakas ng global cooperation. Sa panig naman po ng punong ehekutibo, nagpasalamat ito sa United Nations sa kanilang papel sa pag-unlad ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Iniulat din ni PBBM kay UN Secretary Guterres ang mga development sa BARM, kabilang ang planong pagsasagawa ng kauna-unahang eleksyon sa rehiyon sa Setyembre ngayong taon, bagamat may nakabinbin pang panukalang batas sa Kongreso kaugnay nito. Gising! Samantala, iginiit ng dating tagapagsalita ni dating Vice President Leni Robredo
na hindi dapat ibase sa convenience ang bubuuing alyansang tatapat kay Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028 elections. Sa gitna ito ng mga panawagang itambal kay Robredo ang manok ng kasalukuyang administrasyon sa nasabing halalan. Binigyang diin ni Attorney Barry Gutierrez na mahalagang mayroon pa ring magkakaparehong prinsipyo ang bubuuing alyansang lalaban kay VP Sara. Batay naman talaga yan sa kung sino yung nagkakaroon ng pagkakapareho ng prinsipyo na dapat ipaglaban sa 2028. Naniniwala kasi ako ng pag-aalyansa sa politika. Hindi lang pwedeng pagbatayan yan sa convenience. Nakita nga natin itong naging karanasan itong so-called unity team. Noong 2022, nagsama sila, sinasabi nila na pareho daw ang kanilang pinaglalaban. Wala pang kalahati ng termino. Grabe na yung naging away. Samantala, naniniwala naman si Gutierrez na masyado pang maaga para pag-usapan ang posibleng pagsasanib pwersa ng mga dilaw at pula o ang kampo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Robredo. Medyo masyado pang maaga para pag-usapan yung alyansa. Magdesisyon muna kami. Sino ba ang kandidato? Kung meron ng kandidatong malinaw, di ba? Tsaka natin pag-usapan kung sino ang may kabukasan para kung sakaling magkaroon ng alyansa. Pero anumang alyansa, gaya ng binanggit ko, ang kailangan pagsimulan, hindi lang convenience, hindi lang dahil kailangan natin magsama para manalo tayo, kundi meron pa talaga tayong common na pinaglalaban at pinaniniwalaan para sa gobyernong gusto nating ibabuin. Yan po ang tinig ni Attorney Barry Gutierrez, dating tagapagsalita ni dating Vice President Leni Robredo sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Usapin naman po sa dating Pangulo at baka nakakalimutan po ng karamihan sa atin, ngayong March 11 po ang unang anibersaryo ng pagkakapadala po at pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa International Criminal Court o sa ICC. Magpapakalat po niyan, magpapakalat ang mga tauhan ang Philippine National Police o PNP upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat kasabay ng unang anibersaryo ng pagkaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ngayong araw po ito. Ayon po kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., kasunod na rin ito ng mga post sa social media na nananawagan para sa isang malawakang motorcade rally bilang pagpapakita ng suporta kay Duterte. Sandali, pakinggan mo motorcade rally. Magmo-motorcade rally pa ba kayo sa lagay na ang taas-taas ng presyo ng produktong petrolyo, ng gasolina? Hindi naman sa ipinagbabawal. Kung yun talagang gustong gawin ninyo at may budget kayo, why not? Pero isipin niyo maigi dahil nagwawala na nga ang karamihan sa atin sa presyo ng gasolina, pwede ba kayo mag-rally na lakad na lang? Oo, pwede bang bike na lang din? Pwede naman kasi may mga iba't ibang jogging, klase. may ibang paraan tayo ng pagkikilos protesta. Dapat nga, nagpa-fun run sila, pwede rin naman yon. Kahit hindi fun, kasi they would say, anong fun run sinasabi mo? Ang Tatay Digong ay nasa sa International Criminal Court. ICC. Run na lang. Kahit run na lang. Run for a cause. Yun pala dapat ang term. Babaybayin sa ikinakasang motorcade ang kahabaan ng EDSA patungong Villamor Air Base. Matatandaan na sa Villamor Air Base isinakay ng private plane si dating Pangulong Duterte para ibiyahe sa The Hague at ihatid sa International Criminal Court. Kaugnay nito ipinag-utos na ni General Nartates ang pagde-deploy ng karagdagang puwersa sa lugar, gayon din sa Davao City na kabilang sa inaasahang dadagsain ng mga magsasagawa ng kilos protesta upang ipakita ang mariing pagkadismaya sa ginawang pagpapadala sa dating Pangulo sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Muli namang ipinaalala ni General Nartates sa mga polis na mahigpit na ipatutupad ang maximum tolerance at kumilos ng naaayon sa batas. Pinoy Gising! Usaping pulisya pa rin po, nakatakda ng magpakalat ang Philippine National Police ng mga tauhan at resources para tiyakin ang kaligtasan ng publiko ngayong summer vacation. Ito ay kasunod ng inilunsad na Ligtas Sumvac 2026, isang nationwide security operation ng pambansang pulisya mula ika-29 hanggang ika-31 ng Mayo. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa kanilang tututukan ng mga pangunahing kalsada, tourist destinations, transport hubs at mga matataong lugar upang siguruhin ang ligtas at maayos na paglalakbay ng lahat ngayong bakasyon at Semana Santa. Sakop din anya ng nationwide security operation ang mga major holidays gaya ng Philippine Veterans Week, Flores de Mayo, Araw ng Kagitingan at Labor Day. Samantala, magde-deploy naman ang Highway Patrol Group ng mga Road Safety Marshals sa mga pangunahing kalsada at mag-i-inspeksyon sa mga bus terminal. Bukod dito, magtatatag din ng Motorist Assistance Centers at Police Assistance Desks
pati na rin ang pagpapaigting ng cyber patrolling ng PNP Anti-Cybercrime Group kontra online travel scams. Gising! Kinumpirma naman po ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG na ang 14 na pulis na nadawit sa kaso ng mga nawawalang sabongero ay nananatili pa sa PNP Custodial Center habang hinihintay ang desisyon ng korte kung ililipat sila sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Morico II, naghain ng mosyon ng mga akusadong pulis sa korte upang mapanatili muna sa kustodiya ng PNP na bahagyang pinayagan ng korte habang dinidinig pa ang kanilang petisyon. Nauna nang nagpahayag ng pag-aalala ang mga pamilya ng mga nawawalang sabongeros kaugnay ng umano'y pagpayag sa kahilingan ng mga pulis na manatili sa kustodiya ng PNP. Nilinaw naman ni CIDG National Capital Region Chief Colonel John Gyagi na pansamantala lamang ang kanilang pananatili at nakadepende pa rin ito sa magiging desisyon ng korte. Idinagdag pa niya na isinusulong ng CIDG ang paglipat ng mga pulis dahil may isinasagawang konstruksyon sa custodial facility. Samantala, patuloy pa rin ang paghahanap sa negosyante at puganteng si Charlie Atong Ang, ngunit tumanggi ang mga otoridad na magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa operasyon ng pagtugis sa kanya. Gising! Posibleng umabot sa 38 katao ang maaaring matumestigo sa sinasabing bagmen ng dating ako Bicol Party List Representative na si Zaldico. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, bukod sa sinasabing 18 ex-Marines na lumantad na, may 20 pang individual na maaaring sumunod na magbigay ng testimonya. Nilinaw rin ni Matibag na hindi lahat dating sundalo ang 103 security personnels niko dahil kabilang din dito ang mga driver at sibilyan. Matatandaang nitong Pebrero ipinakilala ni Attorney Levy Baligod ang 18 ex-Marines na nagsabing sila ang naghatid ng mali-maletang pera sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan na nagkakahalaga ng 805 billion pesos mula umano sa maanumalyang flood control projects. Gising! Sa oras po natin, 15 minuto makalipas sa alas 5 na Wednesday morning. Maginiginaw pa rin ba kayo pag gumigising ng very early at tumitirik pa rin ba ang araw at aasaan pa rin ba natin yan? Alamin natin sa lagay ng ating panahon. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Nasa linya na po natin mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, kanilang weather specialist na si Ginoong Alzar Aurelio. Sir Alzar, magandang umaga po. Good morning po sa ating lahat. Patuloy pa rin o makakaranas pa rin ng mga pagulan dulot ng amihan at yung trap ng bagyo. Yung trap ng bagyo ay bahagyang naglumakas, naging ganap na tropical storm na may international name Nori. Itong bagyo ito ay nasa labas ng PAR at malabong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility dahil inaasang kikilos palayo sa bansa. Kasalukuyan, ang layo ng bagyo ay around 1,200 kilometers east ng Visayas. Ang amihan ay nakaka-apekto di lamang Luzon, kasama na rin ng Visayas. Sa lagay ng panahon, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Maulap na pa po rin na may kasamang mahihinang pagulan sa Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora. Sa lalabing bahagi ng bansa ay magiging maganda at maliwalas ang panahon, maliban sa isolated na mga pagulan. Although wala tayong gale warning, paalala na mag-ingat pa rin ang ating mga kababayan na papalaot, lalo-lalo na sa Visayas at Mindanao dahil sa inaasang katamdaman hanggang sa Maalon ang karagatan doon. Yan ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Maraming salamat kay Ginoong Alzar Aurelio ng Pag-asa. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Gising! Sa oras na alas 5:17, tumanggap na tayo ng sunod-sunod na report. Tieza hiniling sa Senado na sa susunod na taon na simula ng panukalang abolition ng travel
abolition ng travel. Report mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Kakapusin sa budget ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA kapag inihinto ang travel tax sa kalagitnaan ng taong kasalukuyan. Itinayag ni TIESA Chief Operating Officer Mark Lapid sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means. Ayon kay Lapid, 90% ng pasweldo sa 305 mga kawani ng TIESA ay nanggagaling sa travel tax. Kaya hiniling ni Lapid sa Senado na sa January 2027 pasimulan ang pagtanggal ng travel tax o buwis sa mga Pilipino na lumalabas ng bansa. Binigyan din ni Lapid na suportado naman nila ang panukalang abolition ng nasabing buwis. Narito ang bahagi ng pahayag ni Lapid. Natalakayin ng travel tax kasabay po ng pagsuporta sa akbang na ito. Nais po namin hilingin na magpatuloy ang pagpondo sa mga programa para sa turismo, edukasyon at kultura. Sa ngayon, hanggang po ninyo kaming na ipisintahan kung saan ginagamit ng TIESA ang parte 50% sa travel tax. Ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA ay pumalit sa Philippine Tourism Authority o PTA sa bisa ng RA 9593 o tinatawag na Tourism Act of 2009. Sa pamamagitan ng nasabing batas ay pinalawak ang mandato na ginagampanan ng TIESA. Sa kasalukuyan, ang TIESA ay may mandato upang magpatayo ng infrastructure ng turismo, magtalaga ng mga tourism enterprise zones, mga siwa ng TIESA assets and properties, magbigay ng suportang technical at financial sa mga tourism stakeholders, maging isang investment promotion agency for tourism at mga lekta po ng travel tax. Tuguan ni Senator Pia Cayetano na chairman ng committee, prioridad nila ang panukalang abolition ng travel tax pero maingat nilang pinag-aaralan ang epekto nito. Ayon kay Cayetano, maaari namang gawing gradual o utay-utay ang abolition ng travel tax. 1,620 ang travel tax sa mga nasa economy class passengers habang 2,700 para sa first class. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Travel tax Travel pala. tax pala yun. Oo. Akala ko travel akala kasi travel lang din, sabi ko. pagbabawal na yung travel kasi mahal yung gasolina. Hindi Bawal na naman. magdahal. Oo. Nauna lang kaltasan ng letra yung prompter Ayun, natin. nakaltasan Kaya nawala na. yung tax Kesa doon yung mismo. presyo ng gasolina yung kaltasan. Yun. Okay. O siya, tuloy tayo sa pagtanggap ng mga report. LTAP at Piston humihirit ng taas pasahe dahil sa mataas na presyo ng krudo. Parang 2 piso na ata ang binabalak nila dito. Detalya, Patrol 38, Jan Patrolya. Nanawagan ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTAP sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na gawing 15 pesos ang minimum fare sa jeep mula sa kasalukuyang 13 pesos. Ayon kay Calando Marquez, National President ng LTAP, hirap na umanong makapag-uwi ng sapat na kita ang mga jeepney driver dahil sa mataas na presyo ng diesel o petrolyo. Nakabinbin pa rin anya sa LTFRB mula pa noong 2023 ang kanilang petisyon na taas pasahe. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring aksyon. Iginiit din niya na hindi muna dapat nagpatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis dahil hindi pa umano nauubos ang 60-day stock ng petrolyo bago sumiklab ang tensyon sa Middle East. Kaugnay nito, sinabi naman ni Camo D. Floranda, Pangulo ng Piston, na igigit nila sa LTFRB ang 5 pisong dagdag pasahe sa jeep. Dapat alisin na rin anya ang excise tax at value-added tax sa langis upang mabawasan ang presyo ng petrolyo. Dagdag pa ni Floranda na hindi sapat ang fuel subsidy na ibinibigay ng gobyerno sa transport sector dahil kulang umano ito at minsan ay wala pang laman ng cash card na ibinibigay sa mga tsuper. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, collaboration para sa rocket launch at mga pag-aaral sa pagitan ng Korea at Pilipinas nilagdaan. Ulat mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Pinangunahan ng Republic of Korea, gain din ng Department of Information, Communication Technology o DICT at ng Cagayan Economic Zone Authority o CESA ang isang Memorandum of Agreement para sa pagpapalawig ng training at development
ng experimental rocket launches na gagawin sa ating bansa. Ang Memorandum of Agreement ay nilagdaan ng Philippine Space Agency ad interim Director General Jane Perez at DICT Secretary Henry Aguda, gayon din ng CESA Administrator at CEO na si Secretary Katrina Ponce Enrile at ang representante ng Korea na si CEO Dong Yun Shin. Layunin ng nasabing Memorandum of Understanding ay upang magkaroon ng kolaborasyon ang ating bansa, gayon din ang Korea, para sa business forum na ginawa sa Conrad Hotel sa Maynila para sa nalalapit na mga rocket launch na gagawin sa pagitan ng Korea at ng Pilipinas. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilo May Todo Lakas, DWIC. Pinoy Gising! Dako naman tayo sa DPWH. Bail petition ng siyam na opisyal nito sa Oriental Mindoro tinanggihan ng Sandigan Bayan. Detalye, Patrol 38, Jen Patrolya. Tinanggihan ng Sandigan Bayan ang petisyon para sa piyansa ng siyam na dating opisyal ng Department of Public Works and Highways kaugnay ng kasong malversation sa sinasabing substandard na 289 million pesos na flood control project sa Oriental Mindoro. Sa 41 pahinang resolusyon ng Anti-Graft Court, sinabi ng Sandigan Bayan na malakas ang ebidensyang iniharap ng prosecution laban sa mga akusado. Kabilang sa mga hindi pinayagang makapagpiyansa, sina dating DPWH Regional Director 4B Gerald Pacanan, Assistant Regional Director Jean Ryan Altea, Planning and Design Division Chief Montrexis Tamayo, Maintenance Division Chief Juliet Calvo, Construction Division Chief Dominic Serrano, Quality Assurance and Hydrology Officer in Charge Dennis Abagon, Accountant for Lerma Caico, at si Project Engineer Felizardo Casulo, gayon din si Assistant Regional Director Ruben Santos Jr. Ayon sa Sandigan Bayan, lumalabas sa ebidensya ng ilang opisyal ay nagbigay ng sertifikasyon at pag-aproba sa mga disbursement voucher na nagresulta sa paglabas ng mahigit 215 million pesos sa contractor na SunWest Incorporated. Dagdag pa ng korte na may malinaw at kapani-paniwalang ebidensya na pinahintulutan umano ng mga akusado ang kontraktor na makukuha ang pondo sa pamagitan ng mga hindi totoong payag sa dokumento. Gayunman, nilinaw ng korte o ng Sandigan Bayan na ang pagtanggi sa kanilang piyansa ay hindi nangangahulugang napatunayan na ang kanilang pagkakasala. Kasama sa kaso si dating ako Bicol Representative Saldico na iniuugnay sa nasabing proyekto. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! At para sa balita sa mundo ng showbiz, Carlo Aquino nagdalawang isip sa pagtanggap ng pelikulang A Special Memory. Detalye mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, inamin ng award-winning actor na si Carlo Aquino na nagdalawang isip siyang tanggapin ang pelikulang Special Memory dahil sa bigat ng kwento at sa hirap na pagdadaanan ng mga karakter. Sa isang panayam, sinabi ni Carlo na magiging challenging at mabigat ang role ng pagdadaanan ng bawat karakter, kabilang na ang kanyang co-star na si Bella Padilla. Hango ang nasabing pelikula sa Japanese drama na Pure Soul na tungkol sa pag-ibig na sinusubok ng sakit na Alzheimer's disease. Naging personal din anya ang tema ng pelikula dahil meron din siya mga kamag-anak na may naturang sakit. At iyan aking balitang showbiz para sa Impino May Todong Lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy
Gising! Yung balita natin sa Pinoy Gising sa DWIZ Italio Channel 23 sa oras na alas 5:32 ng Wednesday morning! Yahoy! Ayun na lang ako saglit kasi narinig sige, natin yung plug ng LDR lalo na sa radyo. Pwede ko na sabihin, total sinabi na ni boss yung date. April 6. Ayun, kasi marami sa mga fans ni Papa Jackson nakatune in na sa atin. Naka-follow na. Alam mo ba parang Wender, yung one time na sinabi ko na yung sunrise sunset sa Ronda, di ba, yung oras at tulog ni Papa Jackson, nasa fan pages na nila. Kalat na sunrise kasi oras at tulog niya. Yung sunset oras ng gising niya. Ayun. Abangan na yan sa April 6. Pero maganda rin yung jingle ng Walang Bulahan. Pag narinig yun, hindi, mamaya na wag na. Mahal bayad sa akin, pare. Sige. May talent fee pala. May talent fee. O siya, ibigay mo na nga na, pare. Okay. Sa oras na ito, alas 5:32, sumanggap na tayo ng Metro Patrol Report. Congressman Cholo Violago nanawagan sa mamamayan ng ikatlong distrito sa Tres na i-report sa PNP, LGU at kanyang opisina ang mga gasolinahan na labis ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Good morning, Kuyang Louie. Yes, good morning. Nanawagan si Congressman Cholo Violago ng ikatlong distrito ng Bulacan sa mga mamamayan sa bayan ng San Miguel, San Rafael, San Ildefonso at bayan ng Doña Remedios Trinidad, lalo na ang mga motorista at maging mga tricycle driver at mga jeepney driver na isumbong sa PNP kung meron silang mga gasolinahan na labis ang pagtataas ng presyo ng gasolina at mag-report sa PNP, LGU, DOE at maging sa kanyang tanggapan na nagsasamantala nga sa pagtataas ng presyo nitong petrolyo na base na rin sa kautusan ng Department of Energy. Marami sa mga gasolina na hindi lamang dito sa Distrito 3 ang mapagsamantala sa mga motorista. Ang mga pangunahing epektado ay ang maliliit na mamamayan dahil sa pagtaas na din ng mga pangunahing bilihin bunsod ng pagtaas ng petrolyo sa merkado sa buong bansa. Mula rito sa Bulacan, Metro Patrol LS para si Kilometro de Lakas, DWIC, babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ito ang favorite ni John Reese, dako tayong Calabarzon! Isang 7 taong gulang na bata sa Laguna patay ng masagasaan ng pickup truck. Report mula kay Kuyang Arman Cambe. Kuyang Arman, good morning! Good morning, Kuya Daryl and Kuya John Chris. Dead on the spot ay sa 7 taong gulang na batang lalaki matapos itong masagasan at magulungan pa ng gulong ng isang pickup truck sa barangay Maahas, Los Baños, Laguna. Dakong ika-4 ng hapon kahapon. Kinilalang biktima na si Alice Cedric, isang grade 1 student at residente na nabagit na lugar. Sa investigasyon, patawid umunang bata sa kabilang bahagi ng kalsada mula sa Lawas Compound nang biglang dumating ang isang Nissan Navara pickup at tinumbok ang bata na siya nitong ikinatumba sa gitna ng highway. Agad na isinugod sa ospital ang biktima, subalit wala na itong buhay ayon sa mga doktor. Kusa naman sumuko sa himpilan ng pulisya ang pickup driver na naharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat pa sa himpilan may todo lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dumako naman tayo sa lalawigan. Tricycle driver sa Ilagan City, Isabela, arestado sa buy-bust operation. Detalye mula kay Ronald Idol Domingo. Good morning, Kuyang Ronald. Good morning. Arestado ang isang 34 na anyos na tricycle driver matapos maaktuhan sa isagawang anti-illegal drug buy-bust operation ng mga operatiba sa kahabaan ng Barangay Road ng Capitol Hills sa Subdivision 405, Barangay Alibago, City of Ilagan, Isabela. Kinila lang suspect na si alias Kaloy, 34 years old, may asawa, tricycle driver at presidente ng Purukwan, Barangay Alibago, City of Ilagan, Isabela. Siya ay inaresto ng mga tauhan ng Drug Enforcement Unit ng Ilagan City Component Police Station matapos magbenta ng hinilang illegal na druga sa isang police poster buyer sa sinagawang buy-bust operation na may koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 2. Nakumpiska mula sa suspect ang mga sumusunod na ebidensya, isang Hill transfer plastic sachet na naglalaman ng hinalang shabu
na ginamit bilang buy-bust item. Isang piraso ng tunay na 1,000 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Isang unit ng itim na cellular phone at berdeng casing. Halagang 250 pesos sa iba't ibang denominasyon. Isang piraso ng brown leather wallet na naglaman ng kanyang driver's license at karagdagang 250 pesos at isang unit ng black blue Eurodaan Harry 150 na motorsiklo na may asul na sidecar ang ignition key nito. Ang mga nasabing ebidensya ay agad na minarkahan, kinuhanan ng litrato at isinilalim sa wastong inventory sa mismong lugar ng operasyon. Isinagawa ito sa presensya ng narestong suspect at sa harap ng mga insulating witnesses na kinatawan ng National Prosecution Service at Barangay Kagawad ng Barangay Alibago, City of Ilagan, Isabela bilang patunay na integridad na isinagawang operasyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat sa simpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, nililingkod ng tama. Pinoy Gising! Dako naman tayo, Central Luzon. 119 million pesos na halaga ng shabu na sabat ng BOC at PIDEA sa Clark Airport. Report mula kay Kuyang Johnny Gole. Kuyang Johnny, good morning. Yes, magandang umaga. Nakabat nga nitong pinagsanib na tauhan ng Bureau of Customs sa Port of Clark at itong Philippine Drug Enforcement Agency operatives itong isang parcel na naglalaman ng imported shabu na nagkakahalaga ng 119 million piso mula sa Nevada, USA. Ito ay may timbang na 17,500 grams ayon dito sa PIDEA. Ayon sa dokumento ng bagahe, dadalhin na sa Makati City ang bagahe ayon dito sa report para sa hindi nabanggit na consigne dahil patuloy pa yung isinasagawang investigasyon. Ayon sa report, sa x-ray machine scanner pa lamang ng BOC Port of Clark, na-discover na nila itong kahina-hinalang laman ng nasabing kargamento. Agad din itong ipinasuri sa kinain ng PIDEA sa isinailalim sa physical examination. Nakalagay ang droga sa 2 kahon ng resin blocks. Agad itong sinailalim sa laboratory test ng PIDEA at lumabas nga itong high-grade shabu ang nasabing substansa. Agad nagpalabas ng warrant of seizure and detention itong BOC Port of Clark kasabay ng pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa consignee ng naturang kontrabando. Mula dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa impilang ito lakas, DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dumako po muli tayo sa Hilagang Luzon. Most wanted person sa Dinapigue, Isabela, arestado ng mga otoridad. Nagbabalik ko yung Ronald Idol Domingo. Kulungan ang pagsat ng isang tinaguriang municipal most wanted person matapos inihain ang warrant of arrest ng Dinapigue Municipal Police Station for murder. Kinilalan ng mga kapulisan ang akusado na si Elias Bongbong na sa 8 gulang, mangingisda at presidente ng barangay Dimalwade, Dinapigue sa naturang lungsod. Matagumpay na naresto ang akusado matapos isagawa ng tracker team ng Dinapigue Municipal Police Station, League Unit Katuwang ang mga tauhan ng Isabela PIU, RIU2, PIT Isabela West, 205 ng Regional Mobile Force Battalion 2 at Isabela Maritime Law Enforcement Team ang operasyon sa bisa ng warrant of arrest laban sa akusado sa kasong murder. Yanisyo ng isang presiding judge, 2nd Judicial Region, RTC Branch 36, Santiago City, na napisa dito ng January 19, 2026 na may criminal case number 15830 na walang irekomendang piyansa. Bago ang pagkakaresto, tinilam sa naturang akusado ang karapatan konstitusyonal alinsunod sa Miranda Doctrine at siya ay kasalukuyan nasa custody ng Dinapigue Police Station para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, naguulat sa simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dako naman tayo sa Naga. 4-day work week sa nasabing lungsod. Sinimula na. Report mula kay Kuyang Melvin Machado. Simula ngayong linggo, ipapatupad na ng pamalang lungsod ng Naga ang 4-day work week. Alas 7 ng umaga ang pasok ng mga empleyado. Alas 6 naman ang labasan. Mula Lunes hanggang Huwebes. Ayon kay Naga City Mayor Lenor Bredo, sa araw ng Biyernes, may isang empleyado bawat mahalagang opisina ang papasok. Ngunit sa isang tanggapan lang sila pupwesto.
Ngunit hanggat maaari, walang papasok na empleyado mula Biyernes hanggang Linggo, maliban na lang sa mga importanteng tanggapan gaya ng frontline offices na nangunguna sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan ng lungsod. Sa paggamit ng mga air conditioning unit sa City Hall, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Samantala, nasa General Services na ang lahat ng susi ng mga sasakyan ng City Hall upang may pasunod ang fleet management at makatipid sa konsumo ng produktong petrolyo ang mga sasakyan ng LGU Naga City. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dako po muli tayo sa Calabar Zone. 11 bahay tinupok ng apoy sa General Trias, Cavite. Nagbabalik Kuyang Arman Cambe. Naabo ang may 11 kabahayan kahapon sa General Trias, Cavite sa sunog na naganap dakong ika-10 ng umaga. Batay sa ulat ng mga otoridad, 19 na pamilya o kabuuang 70 individual ang nawalan ng matitihan matapos madami ang kanilang mga bahay sa mabilis na pagkalat ng apoy. Tinatayang aabot sa 400,000 piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng sunog. Ayon sa Bureau of Fire and Protection ng General Trias, Cavite, posible mo ng faulty electrical wiring ang sanin ng sunog na tumagal ng 2 oras. Agad namang rumisponde ang mga fire trucks sa mga karatig bayan na napulang apoy dakong ika-12 ng tanghali. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat pa si Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! May naman dako tayo sa Southern Tagalog. Timid biyahe sa direktang biyahe ng barko mula Pola papuntang Batangas. Inaabangan na mga biyahe ng bus papuntang Socorro, Pinamalayan. Aarangkada na rin. Report mula kay Kuyang Ron Lozano. Makatitipid ng 1 oras na biyahe ang mga taga Pola, Oriental Mindoro at mga karatig bayan nito sa inaabangang pagbubukas ng direktang biyahe ng barko mula Pola papuntang Batangas. Kasabay na rin ang pagkakaroon ng biyahe ng mga bus palabas ng Pola papunta sa kalapit bayan. Ito ang naging deklarasyon ni Pola Oriental Mindoro Mayor Jennifer Ina Mindanao Cruz matapos kumpirmahin ang bagong ruta ng barko galing mismo sa Pola kung saan 2 beses kada araw ang magiging biyahe nito. Twice a day, no? Twice a day. Umaga hanggang tanghali. So pag dumating sila ng umaga dito, alis din ng after lunch. So balik-balik siya. So 2 beses magbabiyahe. AC po ang laman ng ating bus, ng ating barko. And 5 bus naman ang magpapabalik-balik from Pola to Socorro, then to Pinamalayan. Pinamalayan to Socorro to Pola. Galing po, ano? So mag-i-start ng 6 a.m., matatapos ng 8 p.m. ng gabi. Yung biyahe ng bus. At yung barko naman matatapos ng alas 12 ng tanghali. Ayon kay Mayor Ina, magkatuwang anya sa pagpapabilis ng daloy ng transportasyon ang biyahe ng barko at biyahe ng mga bus na siyang maghahatid naman sa mga pasahero sa kanilang destinasyon. Sinagot naman ni Mayor Ina ang usapin na maaaring maapektuhan ang biyahe ng mga tricycle dahil sa bagong ruta ng mga bus na magsisimulang pumasada ngayong Marso. Once a week na lang naman yan eh. Diba? Nung unang panahon, kalesa ang ating sinasakyan. Nagkaroon ng bike, yung hindi pa jack. Hindi naman nagreklamo yung may-ari ng mga kalesa. So sumunod nun, nagkaroon ng biyahe ng tricycle, yung di pa jack hindi naman nagreklamo nang dumating ang tricycle. Ang ibig sabihin lang nun, tanggap ng tao ang pagbabago. Dahil kung hindi natin tatanggapin ang change, magkakaroon tayo ng problema. Besides, hindi naman natin sila tinatanggalan ng hanapbuhay. Binibigyan natin ng another route. Halimbawa, hindi naman pwede ang bus papunta sa mga barangay. So yun yung mangyayari na tricycle ang sasakyan ng mga pasahero papunta sa mga bawat barangay. Sa huling tala, umabot na sa 40,000 turista ang bumisita sa Pola noong nakaraang taon. Ang Pola ang pinakamatandang bayan sa Oriental Mindoro na anyay maaring ma-explore ng mga turista ngayong bakasyon. Ang proyektong ito ay bahagi ng mga programang pangkaunlaran na isinusulong ng pamahalaang bayan na layuning gawing mas bukas at accessible ang Pola sa mga biyahero at mamumuhunan. Balitang Southern Tagalog, Ron Lozano, sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Pinoy Gising! Stand by, Philippine Standard Time! Lahating minuto na lamang po bago mag-alas 6 in the morning! Yahoy! Umiyok. Nagbinata bigla sa ere. Ronda ulit tayo sa probinsya. Mga Kagayano, kapit-bisig sa pagharap sa hamon ng pagtaas ng presyo ng langis. Nagbabalik ko yung Ronald Idol Domingo. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, nagsagawa ng isang mahalagang pagpupulong ang Pamahalaan Panlalawigan ng Cagayan upang talakayin ang mga posibleng hakbang na makatulong sa mga sektor na lubhang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis. Ang naturang ay pinangunahan ni Governor Honorable Egay Aglipay at ginaluhan ni Police Colonel Mardito G. Angulwan, Provincial Director, kasama ang mga pinuno at kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Layunin ng pagpupulong na pag-usapan ang mga konkretong hakbang upang mapagaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa lalawigan. Sa naging talakayan, nakapagsunduan ng bigyang prioridad sa mga gasolinahan sa lalawigan ang mga public servants, mangingisda at mga magsasaka bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga sektor na ito sa patuloy na paghahatid ng serbisyong publiko at sa pagpapanatili ng supply ng pagkain at kabuhayan sa komunidad. Ang nasabing hakbang ay sumailalim sa patuloy na pakikipagtulungan at pagkakaisa ng pamahalaan at iba't ibang sektor upang matugunan ang mga hamon na dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at upang matiyak na manatiling tuloy-tuloy ang paghatid ng mahalagang serbisyo para sa kapakanan ng mamayan ng Cagayan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para sintilang may punong lakas, DWIC. Ang tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Tinanggal ng Vietnam ang taripa nito sa mga fuel imports sa gitna na rin ng tumitinding sigalot sa pagitan ng Israel at Estados Unidos kontra Iran. Inanunsyo ng pamahalaan ng Vietnam na tanggalin ang taripa matapos mabalitaan na humahaba ang pila sa mga gasolinahan sa nasabing bansa. Kasalukuyang nasa 10% ang taripa sa mga produktong petrolyo at tinanggal ito ng pamahalaan ng Vietnam upang maisaayos ang domestic fuel market at matiyak ang energy security nito. Inaasahan namang walang taripa sa produkto ng langis hanggang sa katapusan ng Abril. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Japet Aguilar nakuha ang kanyang ikatlong PBA All-Star MVP. Detalye mula kay Pareng Anjo Riñon. Magandang umaga Pareng Daryl at Pareng John Riz. Narito na ang balitang pampalakasan sa Pinoy Gising. Nakuha ng basketball player na si Japet Aguilar ang kanyang ikatlong Most Valuable Player Award sa 2026 PBA All-Star Game na ginanap sa Candon City, Ilocos Sur. Pinangunahan ng 39 anyos na big man ng Barangay Ginebra ang panalo ng koponang Solid North kontra Solid South sa score na 147-142. Nabatid na nakakuha si Aguilar ng 29 points sa naturang laro kabilang ang perpektong 7 of 7 dunks. Dahil dito, kabilang si Aguilar sa piling manlalaro na may pinakamaraming All-Star MVP sa liga kasama sina Vergel Meneses na may 4 at Terence Romeo na may 3. Para sa balitang pampalakasan sa himpilang may todong lakas, DWIZ, ako po si Anjo Riñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! At para sa balita sa mundo ng showbiz, Kyla Estrada inaming may pressure sa pagpasok sa showbiz dahil sa mga sikat na magulang. Detalye mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, inamin na aktres na si Kyla Estrada na nakaramdam siya na matinding pressure nang pasukin niya ang mundo ng showbiz dahil sikat na mga aktor niya ang kanyang mga magulang na sina Janice de Belen at Jan Estrada. Ayon kay Kyla, may expectation na kailangan niya maabot dahil sa pangalan ng kanyang pamilya, kaya't mas pinili niya na ibahin ang landas ng kanyang karera kumpara sa mga nagawa ng kanyang mga magulang sa industriya. Iginiit na aktres na naiilang pa siyang makatrabaho ang kanyang mga magulang sa isang proyekto
proyekto dahil sa matinding pressure. Samantala, bukas naman ang aktres sa posibilidad na makatambal ang ama sa action project at ang ina naman sa isang drama project sa hinaharap. At iyan aking balitang showbiz para sa impila metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Maraming thank you kay Mima Anton sa kanya Showbiz News. Mabilis ang pagbate as promise kasi nangaw tayo, nababawi tayo for today. Mabilisan lamang po. Good morning kina Kuyang Nelson Malinaw, kay Mama Erna, kay Mama Susan Heronimo, kay Batman na namiss nating batiin every morning, kay Mama Nilda Herona, kay Canlas Laksamana Nance, kay Maylene Nervar Nance. May nakita ka pa ba? Ay, ito importante sa akin to. Si Tita Josie Castillo from Australia. Ayun, Pati from si Ma'am Sydney. Maylene, galing siya sa nasa Qatar siya. Mag-iingat po kayo dyan. Ingat po sa mga nasa Qatar. Ha? Si Meron pa ta. Delia Bautista at si Saturnino Lauay Sr. Good morning po sa inyo. Sa mga nakikinig sa atin araw-araw sa radyo, television at online, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. And as usual, sa linggong ito, narito na po ang mensahe mula sa ating namayapang chairman ng ALC Group of Companies at Aleo Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgard A. Cabango. A happy, good reminder. Life is like a bowl of ice cream. We can either take our spoon and eat it, or we can just sit and watch the ice cream melt. Let us not wait for the opportunity to pass us by. Stand up and let us grab our spoon. Think good, think God, thank God. At yan po muli ang isa sa mahalaga at nakaka-inspire na mensahe ng ating ama ng himpilan, ang namayapang si Boss D. Edgard A. Cabangon. Sa oras po natin na 2 minuto bago sumapit ang ika-6 na morning, yan na po ang kalipunan ng mga balitang itinampok natin sa Pinoy Gising on a Wednesday. Paalala lamang po na ang coding natin today ay number 5 and 6. Bawal lumabas mula alas 5 tuloy, alas 7 hanggang alas 6 ng umaga at alas 5 hanggang alas 8 pala ng gabi. Kami po nyo nakasama ngayong morning, Daryl Justin At John Riz Galata. Nagbabalita ng tama, Naglilingkod ng tama. ang tabayan ang susunod na po programang Pasada Balita kasama si Kuyang 35, Johnny Banyes at Drew Nasino. 5:59. Good morning! Good morning po.